Lunox na revamp. 3 na lang ang active skills, pero mas pinaganda na ngayon. Lilia na buff at unlimited na ang second skill. 1-1 sa wakas nakatanggap din ng buff. Ito ang mga paparating na revamp sa mga hero na talaga namang kaabang-abang. Pero syempre, bagong lahat, kung di ka pa nakafollow sa aking page, baka naman. Umpisa natin dito sa revamp Lunox. Ang kanyang dating third skill at first skill ay pinagsama na. Ibig sabihin, kapag nag-first skill ka sa kalaban, meron ka ng heal, meron ka pang slow. So basically, pinagsama lang talaga yung first skill at third skill ni Lunox. Yung kanyang second skill naman ay ganun pa rin, walang pinagbago. Pero ang nagustuhan ko dito sa Lunox na ito, kapag ginamit mo yung iyong power of order or yung light na ultimate dito kay Lunox, ikaw ay magkakaroon ng HP recovery kapag merong kalaban na tinamaan. So yan, napuno yung aking HP kahit wala naman akong spell bump. Yung ultimate niya na Power of Chaos or yung Dark, maganda rin ngayon dahil kapag ginamit mo, hindi na magkukost ng mana ang iyong second skill. Kaya kapag nag-ultimate ka nung Dark, ay pwede ka nang mag-second skill at hindi ka maubusan ng mana. Isang bagay pa na maganda sa revamp Lunox, kapag halimbawa nag-ultimate ka sa kalaban, kaya lang napagpasyahan mo na mag-out, madali ka nang makakapag-light kahit ikaw ay naka-ultimate pa ng Dark or Power of Chaos. Kasi nga, tig-isa na lang ng stack ang Order at Chaos, kaya naman mabilis ka nang makaka-out kung kailangan mo. Sinubukan ko yung Ruby Didi combo at gumagana pa rin naman dito kay Lunox. Tungkol naman sa mga item dito kay Lunox, gumagana na ngayon ang cooldown reduction build sa kanya at hindi na nako-convert into magic penetration. Posible ang maging build kay Lunox ngayon ay magic penetration na may spell bump. Kasi kapag nag-ultimate siya ng Dark or Chaos, ang kanyang spell bump ay mako-convert into magic penetration. Tapos kapag naman siya ay nag-ultimate gamit ang Light, ang kanyang magic penetration ay magiging spell bump naman. Kaya malaki ang chance na maging ganito ang item ni Lunox kapag nilabas na ang revamp sa kanya. Move on naman tayo dito kay Lilia. Sabi ng mga developer, hindi din daw sila natuwa doon sa nangyaring buff sa kanya, kung saan yung kanyang ultimate ay hindi na nagre-restore ng kanyang second skill. Kaya naman ang ginawa nila, kapag may nasabugang kalaban ng iyong second skill, makakagain ka ng stacks dito. Ibig sabihin, talagang unlimited na ang stacks ni Lilia kapag may tinamaang kalaban. Pero para maging unlimited ang iyong second skill, kailangan full stack na ang pagsabog ng iyong second skill. Ibig sabihin, nakalima na sabog na yung second skill mo. At kapag na-reach mo ito tapos may tinamaang kalaban, ispam mo na lang at talaga namang hindi ka mauubusan ng stacks. Basta may tinatamaan na kalaban. Gumagana rin ito sa Lord at Turtle, kaya naman mabilis nang makakakuha ng objectives itong si Lilia. Pero yun nga, sa Jungle Monster hindi ito gumagana. Sa Hero, Lord at Turtle ka lang pwede makapag-unlimited second skill. Si 1-1 sa wakas nakatanggap na naman ng buff, bagamat tinanggal nga talaga sa kanya ang kanyang immunity sa second skill. Mas pinalakas naman ngayon ang kanyang ultimate at ang kanyang basic attack damage. 120% na ang kanyang nakukuha or nagagamit na attack effects mula sa mga item kapag nagbe-basic attack siya, pero kapag nag-ultimate siya ay same lang din. Kung baga all in all, mas pinalakas na talaga ngayon ang damage ni 1-1. Pinalaki rin ang range ng kanyang ultimate at basic attack. At isa din sa pinakamagandang ginawa nila kay 1-1, mas pinabilis na nila ang kanyang pagdadash after basic attack. Kaya naman mas magiging mahirap na siyang hulihin ngayon. Kay Cyclops naman, binawasan ang cooldown ng kanyang first skill. Binawasan din ang mana cost nito sa early level. At yung second skill niya, kung dati 30% movement speed lang ang naibibigay, 50% na ito ngayon. Si Popol and Koopa talagang gusto nilang maging jungler dahil nilakasan na naman ang kanyang bonus damage sa Jungle Monster. Kung dati ay 130, ngayon ay 150 na. Grabe na nga yun. Grabe Kaya ba? naman magiging jungler na nga kaya si Popol kapag nilabas ang update na to. Si Yuzong nakatanggap ng buff, dinagdagan ang damage ng kanyang passive from 2% to 2.5%.
Samantalang ang kanyang second skill naman ay binalik sa 12% at all levels. Si Eve, na-nerf na naman. Yung kanyang first skill mas malakas kapag sa gitna tinamaan yung kalaban. Pero hindi na ito na-a-apply sa mga minions sa update na to. At ang gustong mangyari ng mga developer ay bawasan ang lakas ni Eve sa pag-clear ng minion wave. Kung dati, isang second skill at first skill mo lang ay makiklear mo na ang minion wave sa mid, ngayon ay matitira ng HP dito. Yan yung naging nerf sa kanya. Si Angela nakatanggap ng nerf dahil nga sobrang laki ng shield na nabibigay niya sa mga kakampi. Tignan nyo naman kung gaano kakapal yung shield na binigay niya doon sa Layla. Yung kanyang first skill ay binawasan ng damage. From 120, naging 90% na lamang. Dito naman kay Kadita, hindi na itinuloy ang nerf sa kanyang ultimate. Pero inilipat na lang ang nerf sa kanyang first skill. Which is okay lang din. Mas okay nang ma-nerf yung first skill kaysa doon sa ultimate. Pinahina lang din naman ang damage ng first skill nito, kaya okay lang. Na-adjust din ang ginawang buff dito kay Masha. Instead na makakakuha siya ng mga hybrid defense tuwing nababawasan ang kanyang HP, mas pinalakas na lang ang kanyang healing effect the more na nababawasan ang kanyang HP. Ibig sabihin, kapag meron kang mga kakampi na healer or pag may healing item ka, the more na konti ang iyong HP bar, mas malakas ang iyong healing. At ang matindi pa dito, kapag naka first skill kasi si Masha, dalawa ang damage ng kanyang basic attack. Kapag naman siya ay nag golden staff, nagiging 4 na ang kanyang damage. At kapag nag-build naman siya ng Demon Hunter Sword sa Corrosion, nagiging 6 na ang kanyang damage sa kada isang basic attack. Tignan nyo kung gaano karami yan sa isang basic attack lang. Tapos kapag naka-golden staff din si Masha, nadodoble din ang kanyang heal. Nakakatakot na si Masha? Si Valentina na nerf, binawasan ang damage ng kanyang first skill. Yung buff Derot ay binalance nila. Binawasan nila ang defense reduction ng kanyang second skill sa early level na 30% na lang. Pero sa late game ay 80% na. Binawasan din nila ang damage ng second skill ni Derot kasi nga masyadong OP yung buff sa kanya. Tapos tinanggal na rin ang slow na nabibigay ng kanyang ultimate. Nagkaroon din ng pagbabago dito sa XP na matatanggap mo sa game. Kapag ikaw ay level 3, binawasan nila ang required XP para mag level 4. Kaya naman kung ikaw ay roamer, tapos level 3 ka na, bago mag-turtle, ikaw na mag-clear ng mid lane para mag-level 4 ka. Tapos ang inyong mage naman ay sa XP lane, makikihati ng XP. At kapag ganito ang ginawa nyo, lahat na kayo ay level 4 sa turtle fight. Na magandang bagay dahil makakatulong ka na ng mas effective sa turtle fight kung roamer ka. Ano sa mga paparting na update na ito ang pinaka nagustuhan mo? Maraming salamat sa panonood. And to God be the glory.